Hello everyone! Welcome back po ulit sa aking channel, Angela's Happiness Channel. Pasensya na po sa lahat sa mga subscribers ko, sa mga viewers ko kung nawala po ako ng halos mahigit 3 buwan. Dahil nga po nagkaroon din po ako ulit ng personal problem. Katulad din po nung unang naging problema ko kaya nawala ako, ay hindi ko po kayang pagsabayin yung pagbablog habang namumroblema ako. Hindi po ako ganun ka-professional vlogger, kaya pagpasensyahan nyo na po. At sana lahat po ng mga subscribers ko at mga viewers ko dati, patuloy pa rin po kayong manood ng aking mga videos. At sa tulong na rin po ng aking mga kaibigan sa Facebook, at sa mga kaibigan kong, sa mga malapit kong kaibigan, sa mga kapwa ko YouTuber na nagme-message sa akin, sila din po yung nakapagpa-inspire sa akin kung bakit ko babalikan ulit yung aking pagbablog. So, eto, sisimulan ko po muna ulit sa, nataon kasi kagabi nakapag-decide ako na babalik nga ako sa pagbablog, ay nataon ngayon ay nag-grocery ako. Kaya, grocery haul po muna ulit tayo, guys. At eto, simulan na po natin. Okay, simulan na natin, guys. Ito lahat yung mga pinamili ko, worth halos 4,000 pesos. Hindi ko na alam kung saan ko na ilagay yung resibo, kaya pagpasensyahan nyo na. Pero ito, nasa 3,014 pesos lahat ito sa RCS ko pinamili, kasama nitong mga sabon-sabon. At ito, nakahiwalay, worth 700 pesos naman. Iba kasi yung pinagbilan ko nitong mga ito. So, ayan, sisimulan natin dito. Pero, syempre, halos ayoko na rin pong gumamit ng mga plastic kung hanggat maaari, ayoko nang naka-plastic yung mga pinamili ko. Kaso nakalimutan ko yung mga eco bag na ginagamit ko, kaya yan, pinabox ko na lang sila. Para at least makatulong tayo sa ating environment, wag na muna tayong magkalat masyado. At dahil alas 10 na ng gabi, marami na pong nabawas dito. Kasi kaninang umaga ko pa ito napamili lahat. At madami nang nabawas dito yung mga kapatid ko, mga ginamit na nila. So, hindi na ito yung buong 3,000 na grocery. So, ayan, sisimulan natin dito sa mga noodles. Hindi ako mahilig mamili talaga ng mga ganitong klaseng pagkain, katulad nitong pancit canton at saka itong, ayan, yung mga noodles nga ganyan, kasi ayokong pinapakain ng ganito yung mga anak ko. Pero dahil nga may mga kapatid ako naka-stay dito at nagbakasyon sila mahilig kasi sila sa mga ganito, namimili sila sa mga tindahan dito. Kaya yan, pinagbigyan ko na at binilhan ko na sila. Bili ako ng 5 pieces na pancit canton. 5 ba to? Yes, 5 pieces na pancit canton. At 5 pieces na Lucky Me beef. Lucky Me beef. Ayun, Lucky Me beef na beef mami. Beef na beef mami. Wala pala siyang mami. Beef na beef lang. So, ayan. Toothbrush ni Boss. Kilala nyo naman si Boss. Sa mga dati nang nanonood ng aking video, si Boss ay si Mister ko po. So, ayun, yung Dutch Mill, alam ko 5 to. Baka kinuha na ng mga anak ko kanina. Kasi nga, pagkatapos kong mag-grocery, umalis muna ako at may pinuntahan kami ni Boss. Kaya naiwan to mga to. Panigurado, pinakialaman na nga. So, ayan. 3 na lang yung Dutch Mill, 5 yan kanina. Pero dapat, kung may Yakult sana, Yakult ang gusto kong pinapainom sa kanila. Pero yung pinuntahan kong grocery, wala silang Yakult na stock. So, ayan. At ito yung mga gatas nila. Si Aye siya, yung panganay ko. Ito yung favorite niya, Bear Brand Choco. Si Arwen naman, itong Bear Brand Milk. Ayan, meron siyang free. Hindi ko alam kung ilang grams ito. Nakatapat kasi dito. Wait. Ilang grams ka ba? Ilang grams ba to? Naloka na ako kakahanap kung ilang grams ito. Ay, bahala na. Basta yan. Pag nakita ko yung resibo, ilalagay ko na lang po yung mga prices nila dyan sa screen para makita nyo. Hindi yan yung resibo. So, ayan. Milk at cereal. Paborito nila. Ito yung pinaka, dahil ayoko din silang pinapakain ng mga chichirya, ito yung pinaka chichirya nila. So, pag gusto nilang, ayan, pag gusto nilang mag-snacks, ito. Hindi lang naman, yung cereal, hindi lang naman pang almusal, ginagawa din nilang pang snacks. Ayan, cereal, choco, cookie crispy at honey gold flakes. So, ayan. Ay, sorry, baby. Ay, pakilagay po doon. Thanks. Tapos, dito naman tayo. Etong banana chips. 2 ito kanina. Alam ko, ewan ko kung sino na yung kumuha ng isa. Tapos, itong breadcrumbs. Mahilig kasi magluto yung kapatid ko ng bread rolls. Ito, nilalagyan niya ng ganito. So, ayan, binilan ko din siya. At
Mahilig din kami magsopas, macaroni elbow. Mahilig kami mag-tiko. Stick-o, ito lang yung pinaka pagkain ng mga bata na binili ko ngayon. Kasi ayoko talaga silang masyadong pinapakain ng mga matatamis at maaalat na pagkain. So, ayan, pinagbigyan ko lang sila dito sa Stick-o. At, ano? Inom ko nito. Milk. Selecta 45 milk ginagamit nila dun sa cereal. At, ayan. Milo. Ako lang yung mahilig mag-Milo dito. So, ayan. Kaya nakasasya yung binibili ko. Wait lang, bebe. Kaya nakasasya yung binibili ko kasi para hindi na ako nagtatansya kung ilang scoop yung ilalagay ko. So, ito, ibubuhos ko lang sa isang tasa. So, okay na yan. Tapos, palaman. Iba-iba yung mga palaman nila. Iba-iba yung mga gusto nilang palaman. So, bumili ako ng cheese whiz, mayonnaise, at saka, asan na yung isa? Opo. Nasaan na yung isa, yung peanut butter? Ayun o. Saan? Ito. Ayan. Peanut butter kay Arwen at Aye. So, ayan. Kape. Cream top. Coffee creamer para kay Bossing. Ito pa pala yung isang Dutch mill. Tapos, isang Knorr cream soup. Pag halimbawang prito lang yung ulam, pwede mong dagdagan ng ganito at least may sabaw. Tapos, eto, Silver Swan, sukang puti. Ito yung ginagamit naming pangluto, pang adobo. Ayoko yung dato puti kasi itong dato puti na to, ginagamit ko na lang siyang panghugas ng plato. Hinahalo ko ito dun sa, hinahalo ko to dun sa dishwashing soap para at least less chemical. Nababawas kasi yung amoy ng sabon pag nilalagyan ko ng ganito. So, ayan. Tapos, magic sarap. Hindi ako masyadong gumagamit ng ganito. Pero mula nung nandito nga yung mga kapatid ko, nakabakasyon sila, halos ito inuubos yata isang linggo lang. Dating maabot ng isang buwan sa akin to. Pero wala akong magawa kasi sila na yung nagluluto ngayon. So, ayan. Tapos, alam nyo naman na paborito ko yung mga dilata. So, ito, para ako, sa akin lahat halos yung mga dilata dito. Mga yang, pero hindi ito yung brand na gusto ko sana, kaso wala yung brand na gusto ko. Yung Saba ang gusto ko eh. Tapos, nagpabili sila ng condensed milk. Pinakamura yung binili ko. Gagamitin nila ang panggawa nitong, nasaan yung mga biscuit ko eh? Ito, gagawa sana sila ng Graham. Anong tawag kasi doon? Ayun, mango Graham. Kaso, yung Grahams na nabili ko ganito. Kasi wala yung dati kong binibili. Yun lang ang problema sa RCS. Minsan hindi kompleto compare sa Robinson. Kasi ang binibilhan ko talaga Robinson at RCS. Kaso, sa RCS, sa bayan pa yung RCS. Pag may iba kasi akong bibilin sa bayan, gusto ko sabay-sabay na. Kaya sa RCS na ako namimili. At, eto pa. Yung iba. Eto kay Bossing, yung mga Del Monte pineapple juice. 5 pieces yata or 6 pieces yan. Ano pa? Asukal. At ito nga, brown sugar. Ayoko yung white kasi masyado nang na-process yun. Pero at least ito, mas okay pa kaysa doon. At dalawa nga ito kanina siguro nakuha nila. Alam ko may mga Nestle cream din dito. Ito. Dalawa to kanina. Kinuha na rin siguro yung isa ng mga kapatid ko. At dito naman tayo sa mga sabon. Wait lang, bebe. Ala, naghalo-halo na. Ito naman ginagamit ko sa mga damit ko. Kasi gusto ko yung amoy niya. Pero nagpapalaba lang ako. Ito, pag nagpapalaba ako, ito lang yung pinapagamit ko. So, ayan. Itong surf or kahit anong klaseng sabon lang. Pero ito ginagamit ko sa mga damit ko. Pag nasipagan kong maglaba. So, ayan. Tapos, ito yung Sunrox Color Safe na ginagamit kong panglinis ng CR, ng lababo, ng lahat-lahat. Kasi hindi mabagsik yung amoy niya. Kaya, mas gusto ko to kesa dun sa white na Sunrox. Tapos, panty liner. Gamit ko. Ala, hinalo mo, bebeng. Ano pa? Ay! Ito, shampoo ng mga bata. Ito yung binibili ko yung mga nakasashay kasi nga pinaglalaroan nila pag nakabattle yung binibili kong shampoo nila. Kaya ito, nakasashay, ginugupit-gupit ko na lang yan para nakaready na pag maliligo na sila. Tapos ito nga, ano bang kwento nitong mga to? Di ba nauso na ngayon yung mga bumibili sa mga, anong tawag doon? Yung mga mall full out or grocery full out. Ayan, ito galing ito sa isang sikat na grocery. Hindi ko na lang sasabihin kung saan, baka kasi magkaroon ng problema yung nagbebenta sa akin. Pero yun, isang sikat na grocery. Weng!
At yun nga, and di ba sobrang mahal nito sa mga grocery kasi sikat na brand itong Tresemme na to. Pero sa kanya nabili ko lang ito worth 100 pesos. Pero pag 5 yung bibilin mo, 90 pesos lang lahat. So yan lahat is 100 pesos each. Pero dahil nga marami sila 90 pesos each. Ito, naamoy ko naman at sobra original. Anong hinahanap mo dyan, Weng? At yun nga kasi matagal na rin niya akong suki. Subok ko naman na lahat ng mga binebenta niya. Pero itong mga brand na to ngayon ko palang matatry. Pero naamoy ko sila kanina. Sobrang bango nila kasi sa amoy pa lang malalaman mo na talaga na original sila. So ayan, eto malambot daw sa buhok kaya dalawa na yung binili ko. Tigo 100 pesos, swab na shampoo. At etong Max Hold na gel kay boss naman. Etong conditioner, Tresemme conditioner kasi ang mahal nito sa mga grocery. Tapos Tresemme na platinum strength, ano tawag dito? Ini-spray siya sa buhok pag halimbawa magpa-plancha ka ng buhok or pag magbibilad ka sa araw. So lagyan mo ng ganyan. Tapos etong Axe, ano to? Shampoo and conditioner kay Bossing din, 100 pesos. Sobrang bango nila. Tapos itong ayan, etong razor na to 190 plus ito sa market. Pero nabili lang namin siya ng 25 pesos. Original din siya. Ultimate, Supermax Ultimate ang brand niya. So, ayan, 25 pesos. Bale, ano pa? So, ayan lang lahat yung halos 4,000 pesos na grocery namin. Tapos, namili din ako nito kasi kanina binilan ko din ng mga laruan yung mga bata. Tapos, nakita ko na yung mga ganito. Sa lahat ng mga nanonood sa aking vlog, mga dati nang nanonood, alam po nila na mahilig akong mag-ipon ng mga gamit. Halimbawa sa birthday, yung kahit mga handa, iniipon ko talaga sila. Hindi ko sila minsanan binibili kasi sobrang bigat sa bulsa. So, ayan, ito. Nakita ko itong mga, at dahil hindi naman kami nagpapalit ng school, alam ko na yung mga binibili, alam ko na yung mga paulit-ulit na binibili na mga gamit para sa mga bata. So, ayan yung mga copy paper, yung mga, ang tawag dyan, color paper. Ayan, kailangan nila sa school yan. So, ayan, inunti-unti ko na, sinisimulan ko na para at least kompleto na sila pagpasok nila sa June. At eto pa pala yung alcohol. Kaso nagkamali ako dito, 40% solution lang pala. Ang binibili ko kasi dati yung 70% solution. Pero wala na akong magagawa, nakuha na. So, ayan. At ayan lang lahat. Ay, eto pa pala. Wait. Ito pala yung mga tinapay. Ay, hiningal na ako. Wait. Ito yung mga tinapay. Nagtataka lang ako dito sa Pinoy Tasty na to at saka itong gardenia. Bakit ito mabilis siyang masira? Kasi halos umaabot sa amin ng 4 to 5 days itong Pinoy Tasty na to. Pero makita mo, 4 days pa lang or 3 days pa lang, meron na siyang mga amag-amag dyan. Yung mga molds dyan sa So, ayan, nasasayang lang. Pero bumili pa din ako nito kasi nga, mahilig magluto yung kapatid ko. Ginagawa lang niyang bread roll. Kaya yan, binilang ko siya ng isang Pinoy Tasty. At itong gardenia, ito na lang yung pangmatagalan. Mas tumatagal naman ito kaysa dito sa Pinoy Tasty. Kasi ito lulutuin lang. So, ito yung pang araw-araw na kakainin nila. So, ayan lang. Ayan lang lahat yung worth 4,000 halos na grocery namin. So, ayan lahat guys. Maraming salamat po ulit. Sana supportahan nyo po ulit yung aking mga vlogs. At kita-kits po ulit tayo sa mga susunod ko na video. Asahan nyo po hanggat kaya ng powers ko, magbablog na po ako. Kung kakayanin po araw-araw, gagawin ko po para sa inyo. So, ayun. God bless po sa inyong lahat.